Meron tayong gagawin na Honda City. So overheat naman po ang nagiging sira po nito mga boss. Dito sa makina na to, overheat. Kung mainit na mainit ito mga boss, nagkakaroon po ng pressure ang kanyang tubig sa radiator at nagbabawas po ng tubig. Umaapaw po rito sa pinaka-reserve po niya. So ibig sabihin dito mga boss, kaya siya umaapaw kapag ang tubig po natin dito sa radiator na may hangin na po galing sa loob ng makina na pumasok dito sa linya ng tubig, magkakaroon po ng pressure ito pong tubig po dito sa radiator. So ang mangyayari mga boss, kapag may hangin na po na pumapasok dito sa tubig ng radiator, ito po mangyayari sa kanya mga boss, bumubula siya. So ito po, bumubula siya. Ibig sabihin nito mga boss, may hangin na po na galing sa cylinder head o kaya yung cylinder head kasi mga singaw na pumapasok po sa linya ng tubig. So ganito po ang nangyayari mga boss pag may singaw na cylinder head gasket, bumubula po ito. Kaya pag tinatakbo na malayo o matagal, nauubusan po ang tubig ng radiator at nilalabas po dito sa pinaka-reserve niya, sa pinaka-tangke po ng reserve, nilalabas po niya. Kaya pag maubos na po naman nito mga boss, mag-overheat na po ito. Ang gagawin natin dito mga boss, dahil overheat na po ang problema nito kasi may bula na itong tubig, ibababa po natin ang kanyang cylinder head. So pag binaba po natin yung cylinder head to, doon natin malalaman kung ano po ang sira po dito sa loob ng makina, kung bakit po nagkaroon po ng bula po dito sa tubig ng radiator, kung bakit siya nagkakaroon ng pressure. Una, ang isang sira po nito, baka ang kanyang cylinder head gasket singaw na, o depende po, baka yung cylinder head niya may sira. Kaya ang gagawin natin dito mga boss, tatanggalin natin itong cylinder head nito. Ito na nga mga boss, habang tinatanggal po natin ang cylinder head dito po sa mga kabitan po ng hose sa makina, nakikita po natin sobrang kalawang na po. Pati itong mga pipe po niya, kinakabitan po ng radiator hose, sobrang kapal ng kalawang. Kaya kunting galaw na lang po dito mga boss, baka mabutas ito. Kaya pag ito po nakikita natin, kailangan po natin palitan na po ito dahil delikado po ito pag mabutas. Ang kanyang pinaka oil pan po niya sa langis, sobrang dumi po sa loob. So ito na po ang cylinder head mga boss, tatanggalin na po natin to para malaman po natin kung anong sira po dito, kung bakit po nagkaroon ng pressure ang tubig sa radiator. Ito na po ang cylinder head gasket niya mga boss. Dito pa lang mga boss, kitang kita na po natin ang sira po nito. Ito pong kulay itim na yan, sunog po yan. Dito po sa kabilang side, sobrang kalawang po. Ito po yung nakalapat po sa pinaka engine block po niya, sobrang kalawang. So ito nga, singaw po ang kanyang cylinder head gasket. Dito naman po sa cylinder head, kitang kita po dito, nagkukulay itim po yung pinaglalapatan cylinder head gasket. Ibig sabihin mga boss, singaw po ito. Tapos dito naman sa kabila, kulay itim po ito. Ito po yung palatandaan na sunog po ang cylinder head gasket at sumingaw po papunta dito sa linya ng tubig. So ito lang po nakikita natin dito sa cylinder head. So dito naman sa engine block niya mga boss, dito sa kanyang liner, kasi sa may number 4 na piston, dito po siya. Malapit na po umabot na po sa liner ang kanyang kalawang.
kinain po ng kalawang ang kanyang aluminum dito sa paikot po ng kanyang sa liner. Kaya ito mga boss, ang gagawin lang po natin ito, i-replace po natin to kasi baka ito mga boss, bingkong ito kasi nga sobrang kalawang na talaga, maraming kalawang kanyang engine block. So kailangan po natin ma-replace ito para mapantay, at titingnan po natin kung ito naman mga boss, madali naman gawa natin paraan to. Basta ang importante itong liner, mapantay lang to, na-replace. At itong madali lang pong gawa ng paraan itong kinain ng kalawang, itong aluminum niya dahil kinain po ng kalawang na pudpud na po siya na pingas. So ito po, pati ito sa number 1 na piston, saka itong number 4. Sa number 2 sa number 3 okay naman po, pantay naman itong ikot ang lapat nito, wala siyang wala sa pingas na sa aluminum, kaya okay lang ito sa gitna. Ito lang ang problema natin sa number 1 saka number 4. So ayan mga boss, natapos na po natin pagre-replace ng engine block. So ito po yung engine block mga boss, ni-replace po natin to. Tapos yung may mga pingas po dito sa gilid, ginawaan lang po natin ng paraan para di po lumaki ang pingas niya. So dalawa po ito, number 1 saka number 4. So ito mga boss, okay na, ni-replace po natin to. Ito nga, medyo hindi pantay po ang lapat dito. Ngayon pantay na po siya. Sa cylinder head naman, so ganun din mga boss, ni-replace din po natin ito mga boss. At hindi rin po pantay ang lapat dito. So ito okay na rin. Tapos yung pinaka oil pan niya, ito na mga boss, pininturahan ko para medyo maganda tingnan. So nilinis po natin loob. So ito, pati ito mga boss, pininturahan ko rin para magmumukhang bago. Ayun, dito po tayo sa, ito po yung thermostat housing. Bulok na, puno ng kalawang. Kaya ang ginawa natin mga boss, pinalitan po natin ng surplus. So ito po yung surplus niya. Ito original po ito, surplus. Maganda po yung loob, walang kalawang. Kaya papalitan din po natin ito mga boss, surplus din. So ito po ang surplus, maganda, walang kalawang po ito. So yun na po, cylinder head gasket. Ito po yung cylinder gasket niya, papalit po natin. Tapos ang papalitan po natin mga boss, kasi ito walang thermostat pala, wala itong thermostat, lalagyan po natin ng thermostat to. So ito po yung thermostat valve nya. So ito po siya, dito po nakakabit po ito dito. So ayun, mga hose lang, tapos ignition coil, yun, oil cells ka engine support, papalitan po natin to.
ayan mga boss, natapos na natin buuin itong makina na to. At dito papanda rin na nga natin, titingnan po natin yung tubig po dito sa radiator kung bubulwak. Dahil tubig lang muna nilagay namin dito mga boss, kasi pag umanda rito yung dumi po sa loob lalabas po rito, kaya tubig muna. Pero pag malinis na ito mga boss, ikukulat po natin to. Sige, start. So ayun, may bula siya na pag-start. Normal lang yung mga boss kasi bago pa lang kaka-start lang po natin ito mga boss. So yung importante dito mga boss, wala siyang bumubula na lumalabas. So ngayon, obserbahan muna natin to kung magiging okay ba itong ginawa natin dahil umanda na po. Titingnan natin baka may mga tagas, kaya obserbahan muna natin. So ayan mga boss, napainit sa po natin ang makina po nito. Yung dumi po na galing po sa loob ng makina, nilalabas po ito sa ibabaw. Mainit na po itong makina to. At gumana na po ang kanyang fan motor at nagbukas ng kanyang thermostat. Pero wala na po tayo nakikitang bula dito na bumubula, wala na. Ibig sabihin nito mga boss, okay na ito. At obserbahan pa rin natin ito ng matagal, dahil pag wala na talagang bula at malinis ito, ikukulan pa po natin itong, papalitan po natin ng kulan itong tubig. Yan, gumagana po ang kanyang fan motor dahil mainit na. Dito nga po, wala siyang bula. So ayun na nga mga boss, okay na po itong ginawa natin. Yun, wala na po ang bula dito sa kanyang tubig. Dahil dati, habang umaandar ito mga boss, may bula na umakyat dito sa ibabaw. Bula itong tubig. So ngayon, wala na mga boss, okay na ito. Kaya papandarin lang namin ito ng matagal na matagal para itong mga dumi na to, itong mga dumi para yung dumi talaga sa loob ng makina, sa linya ng tubig, para may labas dito. Pag malinis na po ito at wala nang dumi na lalabas, saka na po namin ikukulan dito. So ito mga boss, okay na po ito.